Hello mga kabibig! Welcome back sa bago YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ang Bisaya nga, chismoso. Ako si Kabibig, maglabag with evidence. Ako po, meron nang napupusuan si VP Sara Duterte na maging vice presidente niya sa 2028. Opo mga kabibig, at talagang nakaplano na lahat kung ano ang maging trabaho ng vice presidente at kung ano ang maging trabaho ni VP Sara pag uupo na silang dalawa as President and Vice President sa 2028. Alam nyo ba, shinare ni VP Sara na meron bang mananagot pag nakaupo na sila bilang Presidente at Vice President sa 2028. May mananagot talaga, kabibig. Gusto ko yan. Pero ito ang sabi ni VP Sara. May mananagot kasi gusto niyang pananagutin. Si VP Sara ay focus sa kung paano niya palalaguin ang ekonomiya ng bansa as a president. While the vice president, siya yung magpapanagot sa mga dapat managot. Magaling daw itong taong ito na pananagutin ang mga dapat mananagot. Makulong o kung anong klaseng pananagot ang gagawin ng vice presidenteng itong napupusuan ni VP Sara. Kasi napupusuan pa kino-convince mo ni VP Sara at binigyan naman niya ng time na mag-isip, baka matakot, mabash, or kung ikaw, kung ang gusto mo ay serbisyo para sa taong bayan at nakikita mo na kailangan ni VP Sara ang tulong mo, go. Kasi susuportahan ka namin eh. And I'm sure, napili ito ni VP Sara kasi nakikita ni VP Sara ang kanyang pagiging magaling na vice presidente. Ang mga karakteristik sa kung ano ang maging role niya kung siya na ang magiging vice presidente ni VP Sara. Masasabi ni VP Inday, ako focus sa ekonomiya ng bansa, focus ako sa Pilipinas, yung vice presidente ko, focus siya para panagutin yung mga trapong politiko, yung mga kurakot na politiko, at kung sino pa ang pwedeng panagutin. Mas maganda, di ba? Kasi dapat partners talaga ang presidente at vice presidente. Mahirap naman kung may bagong presidente at vice presidente, kakalimutan na lang yung nangyari noon, yung previous administration, na maraming nakawan, maraming binusang mga maleta-maletang pera. It's so, hindi maganda. Kaya tama talaga ang plano ni VP Sara na kung siya ang uupo at manalong presidente, kasama ang kayang vice presidente, silang dalawa ay magpa-partners na gagawin ang dapat gawin. Ito kabibig ha, shinare ni VP Sara, konting info. May info ba o wala? Basta shinare ni VP Sara, makinig tayo kabibig ha. Meron na po ba kayong napupuso ang Vice President? Kasi wala naman yan sa listahan. Wait, sandali Oo. Andito ba yan? Ito, sasabihin ko na lang kasi tinanong niyo na Ayaw ko rin naman na may nirecruit ako. Hanggang dyan lang Hanggang dyan lang sasabihin ko. Nirecruit ko siya last year pa. Oh. Kaso, wag na muna natin yan pag-usapan. Protektahan natin yung tao hanggang sa makapag-desisyon siya kung anong gagawin niya sa karera niya. Meron na po ba kayong napupuso ang Vice President? Kasi wala naman yan sa listahan. Wait, sandali
Oo, dito ba yan? Ito, sasabihin ko na lang ha, kasi tinanong niyo na eh. Ayoko rin naman na may ni-recruit ako. Hanggang dyan lang ha. Hanggang dyan lang ang sasabihin ko. Ni-recruit ko siya last year pa. Kaso, wag na muna natin yan pag-usapan. Protektahan natin yung tao hanggang sa makapag-desisyon siya kung anong gagawin niya sa karera niya. Tama. Meron na So, ito yung komento ng ating mga netizen. Hala, Marcoleta, palay ko, wala na yan sa mga senador kapi ni VP Sara para di sila magkatampuhan. Siguro, mayor, yan ni-recruit ni VP, palagay ko lang. Hala, Marcoleta. Alam na namin yan, Day, si Marcoleta yan. Ito pa, Marcoleta yan, si Bongo kasi, di yan sila masyadong close ni VP. Second priority lang yan, Ma'am Inday, kung sinong mantanggap natin. Yan lahat, mabuhay ingat yan. Correct po yan, Inday Sara. Go, Ma'am Sara, Marcoleta is the key. Si Bongo masipag. Si BBM po, yak. Marcos daw, Marcos, Marcoleta. Basta wag lang yung babaeng Marcos. Marcoleta or Cayetano, yung VP daw, itutokan niya para panagutin mga magnanakaw. Ruben Padilla yan. Basta wag mga Marcos, tanggalin na natin ang mga Marcos sa politiko. Ikaw talaga hintay namin, Ma'am Sara, noon pa kasagsagan ng 2022 ng mag-vice ka. Ikaw binoto namin, pero ibang presidente namin, hindi si Dayunor. Ako yung inaalok niya, hindi ko pag-isipan, ng Rafael Solis. Marcoleta or Cayetano. Yung iba, madami ang Marcoleta, mga bibig. So, hindi pa natin alam kasi wala pang hindi tayo kay VP Sara kung ano ang kayang komento. Ito pa kabibig ito pang isang video. Wala. Marami kasi nagsabi kung si VP Sara ay susuko na magre-resign na dahil sa mga impeachment. Ito ang Gadon, makinig ka ha. Gadon, makinig ka kasi sabi ni Gadon, right, Sara, mag-resign ka na lang. Ito ang sagot ni VP Sara. Wala. Dito sa pagiging vice president, walang nangyari na ganun sa akin. Kasi ang pinanghahawakan ko, yung bumoto sa akin eh. Meron po ba sa part sa buhay ninyo? Since pagtungtong ninyo, hindi tinuloy yung supposedly continuity, tapos inaraw-araw pa kayong banatan, meron po bang part sa buhay nyo na parang, ayoko na, suko na ako? Wala. Dito sa pagiging vice president, walang nangyari na ganun sa akin. Kasi ang pinanghahawakan ko, yung bumoto sa akin eh. Yung 32 million ng mga Pilipino na bumoto sa akin. Na kapag sumuko ako, parang sila yung sumuko. Parang napahiya sila. So, hindi ko gagawin yun. Kaya ako, noong binabanatan na ako, hanggang ngayon, binabanatan pa rin ako. Hindi talaga ako susuko. Kaya nga, di ba, yung iba, sabi nila na magre-resign na ito or i-impeach ka. Parang sa akin, hindi ako magre-resign. Kung meron kayong impeachment, edi i-impeach ninyo ako. Pero hindi talaga ako aalis kung saan ako nilagay ng mga tao. Kasi tiwala nila yung binigay nila sa akin. That's our VP Sara Duterte. Di ba? Gadon, pahiya ka na naman. Well, panawagan yun ni Gadon na Sara, mag-resign ka na, nakakahiya na. Si VP Sara, hindi ako mag-resign kasi niluklok ako ng taong bayan, binoto ako ng taong bayan. Ito kabibig ha. Ito yung panghuling part sa interview na kung saan tinanong si VP Sara again sa kanyang basic presidente. Makinig tayo kabibig. Ayun ba? Saan ito na? Again, wait. Ano bang tawag dyan? Yung gumaganti? Kung makikita yan, Diyos na ang bahala kung ano yung mangyayari. Manalo. So, dalawa lang yan. It's either i-impeach kayo para hindi na kayo makatakbo or may gawing masama sa inyo. Hindi po ba kayo natatakot na sa pagsalita nyong ito ay malalagay sa alanganin ng inyong buhay? Hindi na ako takot kasi
kasama na yun sa desisyon ko Mhm. na posibleng gagawin sa akin. In fact, sinabi na nga sa akin noon na meron naman talagang plano na mga ganon. Ooh. So, hindi na ako takot kasi ano na yun kumbaga kalakip na yun sa desisyon na ginawa ko. Hindi siya pwedeng mahiwalay doon sa desisyon ko So, hindi pwedeng nag-decide ako tatakbong president pero matatakot akong patayin ako. Hindi na. So, kinalimutan ko na yun. Wala na yan. Yung pagka panalo naman, Diyos na ang sasagot nun. Kasi nga sabi ng Diyos, diba? Magplano man ang tao, pero ako pa rin ang masusunod. So, nagplano ako, natatakbo akong Pangulo. Sinunod ko kung ano yung hinihingi ng taong bayan. Diyos na ang bahala kung ano yung mangyayari sa susunod. Ano ba, Banat? May bagay na maging VP, si VP. Ito na. May bagay si Pastor. Maging VP. Actually. Pero VP, hinga namin kayo ng mensahe para sa mga kababayan natin na nawawalan na ng pag-asa, saturated na, napapagod na political, tsaka pagod na rin sa mga nararanasang paghihirap Sobra. dito sa ating bayang Pilipinas. Sa mga kababayan natin na dumadaan sa hirap, kung ano man yon, sa personal man, sa trabaho man, o yung hirap ninyo sa politika o sa mga dinadaanan ng bayan natin, magtiwala kayo sa Diyos. Lagi kayong magdasal na bigyan kayo ng lakas at ng kaalaman, strength and wisdom, at bigyan kayo ng grace na tanggapin kung ano yung nangyayari sa buhay ninyo. At pag merong nangyari na hindi maganda sa buhay ninyo, isipin nyo na lang na mas matindi yung nangyari. Mas matindi yung nangyari sa buhay Buhay ko. mo. So hindi yan ang katapusan ninyo. Kasi merong isang tao na mas matindi pa ang dinaanan. Pero hindi Sumusuko. mag-give up. Last question. Alam naman po natin, bansa natin ngayon is polarized na masyado. At isang ang hesitant ng iba na parang baka pag nanalo kayo, maggagantihan lang. Ooh, ito na. Kayo po ba isang magiging presidente na mag-unify sa ating bansa? Kung magiging vengeful. Oo. Wala kasi sa ugali ko yung pagiging vindictive at ano bang tawag dyan? Yung gumaganti. Kung makikita nyo sa governance ko, noong ako ay mayor ng Davao City, tumanggap din, nung kampanya, tumanggap din ako ng sobrang katakot-takot na banat mula sa naging katunggali ko at the time bilang mayor candidate. Pero nung ako ay umupo, tapos na yun lahat. Nung nangyari nila, ng banat nila sa kampanya, lahat ng sinabi nila, wala na yon. Tapos kung maalala nyo, nung ako ay mayor, hindi ako gusto ng mga tao na nakapalibot kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi naman natin tinatago iyan. 'Di ba? Nahirapan nga ako magpa-approve ng city administrator ko noon. Kasi kinokontra talaga nila ako. Pero hindi ko naman sila binalikan. Ang dami nilang pahirap na ginawa sa akin. Ooh, wow. Pero pinabayaan ko lang na para bang, sige, yan yung gusto nyong gawin, gawin nyo lang. Oh. So, wala sa history ko sa history ng trabaho ko ang gumaganti. Kung nakita nyo sa Office of the Vice President, pag upo ko dyan, karamihan dyan ay mga appointees ni Vice President Leni Robredo. Ooh.
Pero hindi ko sila pinaalis. Very good. Hindi ko sila sinabihan na papalitan namin kayo ng mga tao namin na pwede naman namin gawin dahil yung mga hindi permanent positions ay wala naman security of tenure yon. Tama. So sinabi ko, pabayaan nyo sila. Kung gusto nilang tumuloy, welcome sila na magtrabaho sa Office of the Vice President. Kung ayaw na nila, dahil ayaw nila ako, then welcome din silang mag-resign. So wala kaming pinaalis dyan. Noong ako ay umupo, wala akong, hindi ko siniraan si dating Vice President Leni Robredo sa mga ginawa niya bilang Vice President. In fact, gusto nga sana namin yung mga legacy ng mga nakaraan ng mga Vice President ay malaman ng mga tao kung ano yung Very mga good. accomplishments Galing nila at din. mga ginawa nila. May respeto. Hindi ko, wala sa ugali ko yon sa pagtatrabaho. Sa pagtatrabaho. Pero ito lang ang sasabihin ko. Ito na. Hindi pwede na walang managot. Ooh. Yung nire-recruit ko na Vice President, siya ang magpapanagot sa mga gumawa ng mali sa bayan. Para ako, nakatutok ako sa trabaho ng presidente. Hala. Naging bala ko doon Mukhang may clue tayo Clue ka? Oo, mukhang alam ko na. Hala. Pero alam mo kung naniniwala ako naman. Hala kasi no. Yung uupong vice presidente or ang vice presidente ni VP Sara ang inatasan niyang magpanagot sa mga dapat managot. Nako po. Parang may hint na din ako. Hindi kaya si Marcoleta or kaya si Alan Peter Cayetano? Nasa dalawa lang talaga ang iniisip ko kasi si Amy Marcos hindi na yan Sira na yung Marcos Si Ruben Padilla naman, hindi. Either Marcoleta or Peter Alan Cayetano. Naku po. Malalaman natin yan later on kung sino ba talaga ang nire-recruit ni VP Sara na maging vice presidente niya. And I'm sure mananalo to. Yun lang kami big. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.